Okay, for letter C, ang pinapadetermine sa atin ay combined moment ni P and F about A. So, ang F natin ay ito, 500 kN ang magnitude. Ito yung P natin, so 300 kN ang magnitude. And then, ang point A natin ay nandito. So, dito natin sila iikot. And each side of the square is 1 meter. Sulat natin ang ating solution. So, yung notation natin ay moment ng dalawang forces about point A. So, since dalawang forces yan yung moment natin, pagsasamahin lang natin or isasummation lang natin yung moment ng dalawang forces na yan about point A. And kung magsasummation ka, yung mga positive dyan is yung clockwise. Okay? So, simulan natin ito. So, umpisan siguro natin si P. So, si P, moment natin siya kay A. So, again, yung moment ay F times D lang. So, yung perpendicular distance ni P ay ito. Pero di naman natin alam kung ano yung distance na yan. So, kung di mo alam, i-varignon mo. So, ang i-moment mo is yung components nung force P. No? Horizontal at vertical component niya. Okay, ngayon, isipan mo, pwede ba siyang ma-applyan ng principle of transmissibility? Pwede mo bang ilipat yung force natin along its line of action in such a way na yung isa sa components niya dadaan kay A, no? Tapos alam mo yung moment arm, no, nung component, okay, na may moment kay A. So in this case, wala no, kung dito mo ililipat yung force P natin, dito mo ilalagay yung tail niya pa ganun, hindi rin naman natin alam kung ano tong distance na to. Tama? So, useless kung ilalagay mo dyan. Okay? So, wala tayong pwedeng paglagay. Hindi mo rin naman dito pwede ilagay kasi hindi rin to eksakto yung distance na to. Tama? So, wala tayong, hindi na kailangang i-apply si principle of transmissibility. So, wala kang choice. Dito na lang natin ilagay ang components ni force P. Dito na lang siguro. So, dito natin ilagay kanyang horizontal component and then yung kanyang vertical component ay dito. No? So, aside dito kasi, no, pwede rin dito mo ilagay. No, kaya sabi ko no, baga may ano ka pa, may option. Pero yun na nga, doon na lang siya sa baba. Okay? Sige, so dahil imo-moment mo yung components niya, kailangan mo yung kanyang slope triangle. So yung slope triangle niya, sige, lagay ko dito. Okay, so ang dulo to dulo nung line of action na eksaktong nakapasok sa mga blocks ay ito, mula dito hanggang dito. So ang rise ay 1, 2, 3. Ang run ay 1, 2. O, lagay na natin. So, 3 itong rise, 2 ang run. So, ang hypotenuse ay square root ng 9 square plus 2 square. Okay, square root ng 13. Okay. So, sige, simulan na natin, no? Yung ano pala muna, no? Yung horizontal at vertical component. Si force P ay 300. So, ang horizontal component niya ay 300 times yung nasa ilalim, square root of 13. Yung nasa ibabaw, horizontal component to. So, yung horizontal side kay slope triangle, which is 2. Tapos, yung kanyang vertical component, 300 times yung kanyang denominator is yung hypotenuse, yung ibabaw is yung 3, since yan yung vertical side ni slope triangle. So, itong horizontal at vertical component na to, ito ngayon yung i-moment natin kay A. Simulan natin kay horizontal component. So, si horizontal component ay 300 times 2 over square root ng 13. Okay, tas ano ang moment arm niya about point A? So, ang moment arm niya or perpendicular distance ay itong distance na ito. Okay, so ilan yan? 1. So, 1. Tas ang ikot niya ay, anong ikot? Clockwise. So, positive. And then, yung vertical component naman, moment mo kay A, 300 times 3 over square root ng 13. Ang kanyang moment arm or perpendicular distance from point A ay ito. So, ano yung perpendicular distance na yan? Ito ay 1, 2, 3. So, 3. Ano ang kanyang ikot? Ang ikot niya ay, okay, anong ikot niya? Counterclockwise, so negative. Okay? So, ito pa lang yung para kay force P. So, meron pa tayong isang moment which is si F. So, hindi pa tayo tapos. So, ito namang si F, kapag minoment natin kay A, again, di rin naman natin alam yung kanyang perpendicular distance, no? So, ibavarignon mo na talaga siya. So, kapag binarignon mo siya, kailangan yung components.
So, saan kaya magandang ilagay yung components, no? Kailangan pa ba natin or pwede ba natin i-apply yung principle of transmissibility para isang component lang yung may moment? Actually, wala, no? Kasi kung dito, hindi rin siya eksakto, no? Hindi natin alam kung ano yung magiging moment arm ng component na may moment about 8. So, wala tayong choice dito. Okay, i-ano na natin ito class. I-varig na natin, tapos, okay, dito na lang natin mismo ilagay yung kanyang components. No, dito na lang mismo. Okay, sa kanyang buntot. No, pero may isa ka pang option, pwede rin dito mo ilagay. No, tsaka dito. No, so, either way, dalawa yung may moment. Parehong components niya. So, doon na lang sa una kong nilagay. So, dahil i-moment mo yung kanyang components, kailangan mo ng horizontal at vertical component. So, kailangan mo ng slope triangle. So, yung slope triangle natin. So, tingnan mo lang yung dulo to dulo. Okay? Nung line of action ni force na eksaktong nakapasok dun sa mga blocks. So, actually, yung dulo to dulo niya mula dito hanggang dito. So, ilan ang rise? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tapos yung run niya, 1, 2, 3. So, 3. Pero again, pwede mo siyang i-reduce. So, reduce natin. Pwede sila pareho i-divide by 3. Tama. So, pwede nating sabihin na ito ay 1, tapos ito ay 2. Okay? So, lagay natin, ito ay 1, ito ay 2. It will also make sense to you kasi, tingnan mo, mula dito hanggang dito, di ba eksaktong nakapasok yung line of action ni force dun sa mga blocks na yan? So, kung bibilangin mo rin yung kanyang rise, 2. Yung run niya, 1. Tama. So, that will make sense also. Okay? So, 1 at 2. Pero kung yung 3 at 6 yung gamitin mo, same lang din naman yung lalabas. So, yung hypotenuse niyan, kunin mo na. Yan ay square root lang ng 1 square plus 2 square. So, yan ay square root ng 5. Okay, so sulat natin yung horizontal component. Ang force F natin, ang magnitude ay 500. Okay, tapos lagay natin, multiply natin by, yung nasa ilalim, matic, square root of 5. Yung nasa ibabaw, horizontal component ito. So, horizontal side ni slope triangle ang kailangan. And then, yung vertical component naman, dito na lang natin ilagay, 500 times, nasa ilalim, yung hypotenuse, square root of 5. Yung nasa ibabaw, vertical component. So, yung vertical side ni slope triangle ang kailangan. So, yan ay 2. Okay? So, unahin natin i-moment yung horizontal component na lang muna. So, ito, 500 times 1 over square root ng 5. Okay? Ano ang perpendicular distance nito sa center of moment natin na A? So, alamin mo yung perpendicular distance. To know its perpendicular distance, i-extend mo yung line of action ni horizontal component. So, kung i-extend mo yung kanyang line of action, yan, para lang malocate mo yung kanyang perpendicular distance, this will be yung perpendicular distance. So, from A, papunta dun sa line of action ni horizontal component, ito yung perpendicular distance. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 5. So, ang moment arm ay 5. Tapos, ang ikot niya ay, okay, anong ikot to? Clockwise, so positive. Okay, yung vertical component niya naman, yan ay 500 times 2 over square root of 5. And then, okay, yung kanyang perpendicular distance about point A, mula point A hanggang sa kanyang line of action. So, ito yung perpendicular distance niya. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4. So, 4. Tapos, ang kanyang ikot ay clockwise. So, yan ay positive. Okay, so mula dito, we can now solve for the moment about point A. Input natin sa calculator. So, yan ay 300 times 2 over square root ng 13 times 1. Okay, minus 300 times 3 over square root ng 13 times 3 plus 500 times 1 over square root ng 5 times 5. And then plus 500 times 2 over square root ng 5 times 4. Okay, so press natin yung equal.
ito ay 2324. Sulat ko muna. 2324.4531. 4531. Okay, 7 na lang. Ang unit natin ng moment, unit ng force ay kilonewton, unit ng distance ay meter. So, kilonewton, meter. So, positive ang lumabas. Ibig sabihin, ang ikot ni force P at F about A ay clockwise. Okay? So, box na natin. That will make sense kasi yung moment ni F, which is clockwise siya, mas malaki moment niya kaysa dun sa moment ni P about A. Ang moment ni P about A counter. No? Okay. So, this is the answer for letter C.